Nagimbalang tahimik na barangay ng Pulang Lupa 2 sa Las Piñas City sa pagkamatay ng 3 katao sa loob ng isang bahay nitong May 18, 2024. Sa puntong yon, nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. May 16, 2024, pasado alas 7 ng umaga, nagtungo si Princess sa bahay ng kanyang kapatid na si Vince para sunduin ang pamangkin na si alias Benny. Kuya! Oh, Ano bang nangyari kay Vinvin? nilagnat eh. Dalhin mo muna sa center. May pasok ako mamaya eh. Okay, sige ako na magdadala. Ingat kayo. Sige kuya. Sunduin niya yung kanyang pamangkin na si Vinvin upang ipa-check up kasi yun po yung kanyang schedule. Tinanong niya kung nasaan yung tatlo. Si Merjen, Natalie May, and Oliver, and replied to Princess Emily na nasa Divisoria sila. Sa ilang screenshot ng mensahe na ipinadala sa amin ng pamilya ni MJ, lumalabas na noong umaga ng May 16, sumagot pa sa chat si Natalie at kinumpirma na nasa Divisoria sila. Sa isa pang chat, sumagot din si MJ sa message ng isa pang pamangkin hapon ng araw na yun. Pero pagsapit ng gabi, hindi na sumasagot ang magtiyahin. Dito na nagsimula mag-alala ang pamilya. Kaya naman umaga ng May 18, 2024, nagtungo sa Las Piñas City Police Station si Princess para mag-file ng missing person. Kailan pa nawawala yung hipag mo? Nung May 16 pa ho. Ang sabi, pupunta lang pong Divisoria kasama yung mga pamangkin niya. Dapat nakabalik na yon. Chip, paano bang gagawin natin dito? Ang mas ikinabahala ni Princess, Napakabaho. Para po bang may patay na daga? Amoy patay na daga daw. Pero hindi nga nila kasi. Ang sabi nga kasi nasa Divisoria eh. Yun ang pagkakaano namin, ang isip namin nasa Divisoria. dito na nga natuklasan ang katawan ng mga biktima. Masusing inimbestigahan ng Las Piñas City Police ang nangyaring pagmassacre sa pamilya. Ilang kuha pa ng CCTV ang napasa kamay ng mga pulis. Bali, base sa CCTV po na nakuha namin sa lugar ay nakikita po doon na noong 12:45 ng madaling araw ng May 16 ay dumating itong si Natalie sa bahay nila sa kanilang inuupahan. Sa kuha rin ng CCTV, dakong 3:06 ng madaling araw, makikita sa CCTV ang pag-uwi ni MJ mula sa trabaho. Hindi na nahagip ng CCTV ang mismong krimen. Pero sa mga kuha ng CCTV sa pagitan ng 5:51 AM hanggang 5:58 AM, maririnig ang sigawan at paghingi ng tulong na nanggagaling mula sa loob ng bahay. Yun naman yung start na ng commotion. Start na yung may naririnig na sigawan. At tuloy-tuloy po yun ng tumagal po ng ilang minuto. Paniwala ng mga pulis, sa mga oras na ito, naganap ang malagim na krimen. Sino ang suspect na walang awang pumaslang sa mga biktima?